Update po tayo sa panibagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Saan-saan nga ho ba magpapaulan itong bagong low pressure area natin? Tama, Connie, no? May na-monitor nga tayong bagong low pressure area at kanina alas 8 ng umaga ay nandito sa may coastal waters ng Pangasinan area at inaasahan na magdudulot ito ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan dito sa Metro Manila, sa Central Luzon, sa lalawigan ng Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Calabarzon, Oriental Mindoro at Marinduque dahil nga dito sa trough ng low pressure area na to. Malakas ho ba ito o talaga hong pabugso-bugso lamang? Well, sa ngayon, Connie, no, maliit naman ang chance maging bagyo nito pero kung makikita nga natin sa ating pinaka-latest satellite imagery ay talagang yung makakapal na ulap nito ay tumatama dito nga sa kanluran or nakararaming bahagi ng Central and Southern Luzon area. Kaya sana mga kababayan natin yung mga pagbugso-bugsong ulan ngayong araw, hindi lamang sa Metro Manila, kundi doon nga sa mga nabanggit nating mga karatig lalawigan. Ano hong ibig sabihin kapag mabilis na nalulusaw yung LPA pero agad ding nagkakaroon ng panibagong LPA sa loob pa rin ho ng ating Philippine Area of Responsibility? Well, Connie, kasi yung minonitor natin during the last 24 hours ay nandito na sa may bandang Southern Luzon area. No? So, yung previous LPA na binabantayan natin, nagkaroon ng interaction with the land mass, nabasag yung kanyang sirkulasyon, yung organization nito, yung kaulapan nga nito na hindi pa ganun ka-organize dahil nga nagkaroon ng interaction sa mga land mass ay tuluyan ng nalusaw o nag-dissipate. Subalit, may mga kaulapan dito nga sa West Philippine Sea, sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon area na dahan-dahan naman nag-consolidate at nabuo at ito nga yung panibagong low pressure na binabantayan natin sa ngayon. Bagamat sabi nyo nga kanina, maliit yung chance na maging bagyo nito. Pero normal ba na nasa kalagitnaan na ho tayo ng taon pero parang wala pang mga bagyo, no? Maliban sa Auring na dumaan po sa ating Philippine Area of Responsibility? Ano ho ba ang nakikita nating paliwanag dyan? Yes, Connie, from time to time nangyayari dito sa atin na bagamat nasa neutral climate condition tayo, minsan, latter part of the second half, nagsisimula yung panahon ng bagyoan dito sa ating bansa. So, nangyayari ito occasionally, normal po ito, subalit, ito nga, pag nagkaroon naman tayo ng mga bagyo, posibleng sunod-sunod naman yung mararanasan natin. Kaya sa mga kababayan po natin, dapat continuous monitoring sa mga pinapalabas na anunsyo ng Pag-asa regarding mga potential na bagyo or maging mga regular weather system na pwedeng magdulot nga ng pag-ulan, lalo na ngayong panahon ng pasukan. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi dito sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat din po at magandang umaga. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez.